Maning-mani yung 150 million kumpara sa 1.6 billion ng House of Representatives. Kita mo, tahimik yung mga congressman, tahimik si Raul Manuel ng Kabataan Party List, may parali-rali pa sila, abolish confidential fund. Pero pala sila dyan sa Kongreso, may 1.6 billion confidential fund listed specifically as extraordinary expenses na hindi strict ang auditing kasi nga certification lang ang kailangan. Itong si Tambaloslos at itong mga congressmen hindi sinasabi sa bayan. 'Di ba? Si Sara Duterte, pinaupo nila dyan at gusto nila na i-detalye ni Sara Duterte kung saan ginagamit ang confidential funds. I-detalye daw. I-detalye? Bakit hindi pwede i-detalye? Ganyan sila. Bakit hindi niya pwede i-detalye? Ay, naku, kinurakot, blah, blah. Pero nakasubmit na sa COA yung mga dapat isubmit ng Office of the Vice President. Nasa COA na. Kasi requirement yan eh. Ang hindi sinasabi sa taong bayan at hindi nire-report ng mainstream media na walang pakialam sa issue na ito, hindi natin alam kung bakit, pero ang alam natin, binili na ng kumpanya ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, ang ABS-CBN. At isa niyang kamag-anak ay CEO ng Inquirer, etc. Okay. Ang House of Representatives for 2023 ay may 1.6 billion confidential funds listed as extraordinary expenses. Yun ang kanyang specific type, extraordinary expenses. 1.6 billion. 1.6 billion. According sa isang retired na taga-COA na kumontak sa akin, mas malala ang extraordinary expenses. Kasi ang extraordinary expenses, certification lang ang kailangan. Less strict ito kaysa sa confidential funds na mas strict ang mga requirements. Okay? So, extraordinary expenses, certification lang. At sa House of Representatives, ang may control niyan, okay, ay ang House Speaker. 1.6 billion. 1.6 billion. Naidetalye na ba ng House of Representatives, ni House Speaker Martin Romualdez, kung ano yung extraordinary expenses na nagkakahalagang 1.6 billion pesos? So, kung ikukumpara mo ito dun sa tinatarget nila, yung 150 million na confidential funds ng DepEd, maning-mani yung 150 million kumpara sa 1.6 billion ng House of Representatives. Kita mo, tahimik yung mga congressman, tahimik si Raul Manuel ng Kabataan Party List, may parali-rali pa sila, abolish confidential funds. Pero pala sila dyan sa Kongreso, may 1.6 billion confidential fund listed specifically as extraordinary expenses na hindi strict ang auditing kasi nga certification lang ang kailangan. Okay. 1.6 billion. Okay. Itong 150 million confidential funds ng DepEd, ipanaliwanag kung saan gagamitin. Anti-sexual predators. Kasi nga, ang mga estudyante na under ng DepEd, no, ito yung mga schools nila, mga minors ito K-12. K-12. So, ito talaga yung mga tinatarget ng mga pedophile. Okay? Ng mga dirty old men. Okay? Ng mga pedophile sa Pilipinas at sa ibang bansa. Diba? Yan. Ano pa? Saan pa daw gagamitin yung confidential fund? Para rin yung drug trafficking. Madalas ang tinatarget din mga estudyante, lalo na mga nasa high school, K-12. Siyempre, yung NPA recruitment, nag-uumpisa ang NPA recruitment niyan sa high school. Okay? Yung Kabataang Party List, di ba? Kabataang Party List, nagsisimula ang recruitment niyan, high school pa lang, sa mga later years ng K-12. Kaya galit na galit sila dyan sa surveillance purposes ng confidential fund. Sino ba yung mga nagagalit? Pwede lang namang magalit yung mga sexual predators, mga drug traffickers, mga NPA recruiters na nag-ooperate dyan
sa mga high school, di ba? Sa mga kabayan-bayanan, sa mga kaprobinsyahan. Okay? Di ba? Kaya nga kita mo, bakit ang babata ng mga pumapasok sa NPA, nag-uumpisa kasi yan sa bata pa lang. So ngayon, ang tinatarget nila ng mga pedophile, ng mga drug traffickers, at ng mga NPA recruiters ay yung confidential funds ng DepEd. Kasi nga, itong confidential funds na ito ang ginagamit for surveillance. Ngayon, ang sabi daw nila is hindi raw ito trabaho ng DepEd. Kayo ay mga tanga kalahati at 1 toneladang smuggled na bigas ang inyong katangahan. Bakit? Ang isa sa mga responsibilidad ng DepEd ay ang welfare ng mga estudyante. Ano nga ba ang mga issue ngayon na may security implication sa welfare ng mga estudyante? Ito ang issue ng sexual predation, ng drug trafficking, at ng NPA recruitment at iba pang insurgency recruitment. So 150 million yung nasa DepEd. Pero alam natin na ito'y gagamitin for the surveillance para maprotektahan ang mga estudyante sa sexual predation, drug trafficking, at sa NPA recruitment. Yung 1.6 billion po na extraordinary expenses na confidential fund ng House of Representatives, para saan po yan? Para saan po yung 1.6 billion? Wala, meron na po bang hearing? Kung may nag-demand na po ba na i-justify ng House of Representatives para saan yung 1.6 billion nila na confidential fund listed as extraordinary funds? Para sa hindi nakakaalam at kakarating pa lang, ang extraordinary funds po ay mas malala kaysa sa confidential funds, kasi ang extraordinary funds, certification lang ang kailangan. Certification lang ang kailangan. Nasaan po? Bakit po may 1.6 billion extraordinary expenses? Tapos ito namang si Senate President Miguel Zubiri, ang kapal din ng pagmumukha mong tao ka. Ang Senate po ay may 331 million confidential fund listed again as extraordinary expenses. Again, ang extraordinary expenses ay certification lang ang kailangan sa paggastos ito. Hindi po ito kasing strict ng confidential funds or other types of funds. Bakit meron kang 331 million extraordinary expenses listed at confidential fund? Bakit ang Senate of the Philippines meron yan? Para saan? Ano ang extraordinary expenses ng Senado? Ano ang extraordinary expenses ng House of Representatives at kailangan nila ng 1.6 billion? Ito pa. Ang House of Representatives under the speakership of Martin Romualdez ay may traveling expenses for 2023 ng 2 billion pesos. 2 billion pesos po ang traveling expenses ng House of Representatives according to their budget. Bakit kailangan ninyo ng 2 billion pesos for traveling expenses dyan sa House of Representatives? Para saan? At bakit hindi nyo ito ipaliwanag sa taong bayan? Bakit kayo, na gumagawa lang naman ng batas, nakaupo lang naman kayo dyan, kailangan nyo ng 2 billion na traveling expenses, and that is on top of the 1.6 billion confidential fund listed as extraordinary expenses na mas malala. Kasi nga, certification lang ang kailangan ng extraordinary expenses at hindi ito kasing strict ng confidential fund. Bakit hindi ninyo kayo Zubiri, Romualdez, bakit hindi nyo ipaliwanag sa taong bayan ano ang purpose ng ininyong extraordinary expenses? 1.6 billion na kontrolado yan ni Martin Romualdez. 331 million na kontrolado yan ni Zubiri, kasi Zubiri ang Senate President. Siya ang mag-a-approve ng release. Si Martin Romualdez, kontrolado niya yung 1.6 billion kasi siya mag-a-approve ng release kasi siya ang speaker. So, ipaliwanag sana ni Martin Romualdez ang 1.6 billion extraordinary expenses na confidential fund
ng House of Representatives. Para saan po yan? Pakidetalye po sa taong bayan, ano ba yung mga extraordinary expenses ninyo? 'Di ba? Kasi meron na kayong budget for personal services. Ang personal services po na budget ng House of Representatives for 2023 ay 4 billion. 4 billion. Tapos meron pa silang travel expenses na 2 billion at extraordinary expenses na 1.6 billion. Ano po ba ang pinagkakagastusan ng House of Representatives at kailangan ninyo ng 2 billion na travel expenses? Bakit kailangan ninyo ng 1.6 billion na confidential fund listed as extraordinary expenses na hindi kasing strict ang auditing kaysa sa confidential fund? Pinaghati-hatian nyo po ba yung 1.6 billion amongst yourselves? Yan na po bang bagong pork barrel? Yung 1.6 billion na yan. Tapos may 2 billion pa na travel expenses. Saan ba kayo pupunta? At 2 billion ang inyong travel expenses. Diba? So ngayon, okay lang naman sa OVP na tanggalin ang kanyang confidential fund. Okay lang din naman sa DepEd. Pero syempre, hindi nila magagawa ang kanilang trabaho na protektahan ang 22 million minors in the Philippines against sexual predation, drug trafficking, at NPA recruitment sa mga DepEd schools. Kasi marami yung nangyayaring sexual predation, drug trafficking, at NPA recruitment sa mga public schools, sa K-12. Yan. So kayong mga magulang na nakikinig, papayag ba kayo na ang 22 million na anak ng mga magulang ng mga Pilipino ay hindi mapoprotektahan lamang sa sexual predation, drug trafficking at NPA recruitment sa mga public schools? Welfare ng mga estudyante ang isa sa mga mandate ng DepEd at ang surveillance ng mga criminal organizations at terrorist organizations sa umaaligid at ginagamit ang mga school grounds para sa sexual predation, drug trafficking at NPA recruitment ay kailangan ng matinding surveillance. Bakit? Magkano bang ang budget ng CCP-NPA? Ang pondo ng CCP-NPA, no, umaabot niya ng 1 bilyon. Tapos, saan sila nagre-recruit? Ang nire-recruit nila mga bata kasi mas madaling imolde ang isipan ng mga kabataan. So, nasaan yung 1.6 billion? Ano yung extraordinary expenses ng House of Representatives na 1.6 billion? At 331 million sa Senate. Ano yung extraordinary expenses na confidential fund? Kasi nga, hindi yan kasing strict ang auditing eh. According to the COA, retired COA division chief na aking nakausap. Okay? Hindi yan kasing strict ang auditing ng confidential fund. Kasi ang confidential funds daw pala, mas marami ko pang isasubmit. Okay? Pero, syempre, yung auditing ng confidential fund, it's going to be confidential nga. Pero yung extraordinary expenses na 1.6 billion na under the control ni Martin Romualdez, hindi strict ang auditing yan, kailangan lang ng certification. So, ano na po, Martin Romualdez, ipaliwanag niyo po sa taong bayan bakit may 2 billion travel expenses ang House of Representatives at bakit may 1.6 billion na extraordinary expenses under na confidential funds. Bakit po ganyan kalaki ang travel expenses ninyo? 2 billion. Bakit 1.6 billion ang extraordinary expenses as confidential fund? Bakit si Sara ang tinitira ninyo? Bakit hindi nyo ipaliwanag nyo muna? Mas malaki ang 1.6 billion sa 150 million ng DepEd. Meron yung makabayan pa, meron pang abolish para sa bayan, pero nag-e-enjoy pala ang House of Representatives ng 1.6 billion confidential fund listed as extraordinary expenses. Yun lang po mga kababayan, no? Huwag tayong magpaloko sa mga to, no? Once is enough na niloko nila tayo, huwag na natin paulit-ulitin. Maraming salamat at sana lusubin ninyo ang Facebook page ni Tambaluslos at ipa-explain nyo sa kanya saan ginastos ang 2 billion travel expenses ng House of Representatives. Idetalye ang gastos ng extraordinary expenses ng House of Representatives na nagkakahalagang 1.6 billion. Maraming salamat po at pati rin si Subiri, lusubin nyo yung yung kanyang Facebook page, ipadetalye kay Subiri
kung saan ginastos ang 331 million confidential fund listed as extraordinary expenses ng Senado. Maraming salamat po. Wag po tayong magpapaloko sa mga to, no? Alam naman natin na itong mga to ay ginagamit nila si Sara para pagtakpan ang kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po.